no registration, no travel. No? Iba yung no plate, no travel. Opo. Kahit walang plaka siya, kailangan registrado siya. Paano natin mahuhuli sila unless mahuli natin sila for a traffic violation, di ba, ASEC? Meron ho tayong teknolohiya ngayon, no? Tawag natin motor vehicle identification. No? Meron ho kami mga camera na pag pinarm out po natin sa mga plaka, malalaman na ho namin kung anong plaka yun, no? Tapos kung anong status ng registration nun. Hello! Alam nyo ba mga kaibigan na gagamit na raw si LTO ng makabagong camera para mahuli yung mga hindi registrado o yung hindi naka-registered na sasakyan, kasi napakadami na raw hindi registradong sasakyan. At ang gagamitin nila na camera ay tinatawag nilang Motor Vehicle Identification System. Mga kaibigan, ano kaya yung camera to? Tara, pag-usapan natin yan. Hello and good morning and good day sa atin mga kaibigan. Napakadami na raw po ang hindi nagpaparehistro ng sasakyan. At sa datos nila, pinakamarami po ang hindi rehistrado ay ang mga motorsiklo. Kaya mga kaibigan, naisipan nila na magkaroon ng bagong camera at dito madiditik na nila yung mga hindi rehistradong sasakyan. Meron pa lang daw sila sa ngayon, sabi ni LTO Chief ASEC Mendoza, na 600 pieces na camera, at yan ay ipatutupad nila o ilalagay na nila sa mga kalsada. Pero syempre, alam naman natin, uunahin nila yun sa Manila, especially dyan sa EDSA, kasi gusto nila na mahuli or matuto tayong magparehistro ng sasakyan. Kasi nga, sabi din niya, napakalaki po ng multa kapag po tayo ay nahuli na unregistered yung sasakyan. Magkano ba yung multa mga kaibigan kapag unregistered? 10,000 pesos po ang babayaran natin pag unregistered yung ating sasakyan. At magbabayad pa rin po tayo ng another 2,000 to 3,000 po kasi nagmamaneho po tayo ng hindi rehistrado yung ating sasakyan. Hindi lang po yan mga kaibigan, impoundable pa po yan, or may impound pa po ang iyong sasakyan kapag ikaw ay nahuli. At mga kaibigan, may bayad din po ang storage fee kapag na-impound po ang ating sasakyan. Ibig sabihin yan, dagdag na naman po sa bayad yon. Kasi nga, 10,000 para sa unregistered, 2,000 to 3,000 kasi nga nag-drive tayo ng unregistered yung ating sasakyan, plus storage fee kung ilang buwan, araw o linggo na naka-storage yung ating sasakyan. Kaya mga kaibigan, inihikayat ni LTO na magparehistro po tayo ng sasakyan. Ayaw din nila na makahuli sila ng mga unregistered na sasakyan kasi nga mabigat po sa bulsa kapag po tayo nahuli. At yung gagamitin nila, inuulit ko, ang sabi niya, gagamit sila ng Motor Vehicle Identification System o yung camera nila. Nadiditik daw nito mga kaibigan na yung kanilang plaka kung ito ay unregistered o registered. Wow, galing naman, no? Ang galing naman nung camera na yon, na makikita na nila kung nakarehistro yung ating sasakyan or hindi. Diba? Ang galing. Ang tanong ko lang, what if ang sasakyan mo ay walang plaka? Ang nakalagay doon ay MV file. Paano kaya nila madiditik yan? So mga kaibigan, yan ang isang tanong ko. Paano kaya madiditik yung sa MV file? At paano naman kung hindi po sa'yo nakapangalan yung sasakyan, nali mo binenta, o ikaw yung may-ari, binenta mo yung sasakyan? Ibig sabihin nun, ang madiditik po nun or ang magkakaroon ng violation ay yung first owner. Medyo mahirap pala yun, no? Kung magbebenta tayo ng sasakyan, dapat pala masiguro natin na ililipat sa pangalan yun. At kailangan pala dapat meron kang deed of sale na nakanotaryo na, kasi nga baka pagdating ng araw ikaw yung magkaroon ng penalty, ikaw yung magkaroon ng violation dahil sa ginamit yung motor mo o yung sasakyan mo na nahuli at hindi nirehistro. Mga kaibigan, sa mga nagbebenta ng motor o sa mga bibili ng motor, make sure na maipalipat natin sa pangalan natin yung motor o yung sasakyan. At kailangan dapat may notaryo tayo kung magbebenta tayo, kasi para maiwasan din po natin yung magkaroon ng aberya pagdating ng araw. Kasi totoo, meron tayong kakilala o meron nakapagkwento sa atin na
binenta niya yung motor tapos ginamit niya sa hindi maganda. Ayun, sa kanya dumarating yung mga letter na sinasabi sangkot daw ito sa hindi magandang pangyayari. Nagawa lang niya, pinapakita lang niya yung deed of sale para safe siya kung ano maging violation yung kanyang motor na ibinenta. Inulit ko, dapat maparisa po natin sa sasakyan para maiwasan po natin ang huli o yung malaking pagmulta. Tapos, syempre, sana maging effective yung gagawin nilang sistema na Motor Inspection Identification ID o system para mahuli yung mga unregistered na bumibiyahe dito sa Pilipinas, kasi milyon na raw po ang mga unregistered. Hindi lang sa hindi lang sa motor, pati sa mga 4 wheels, tsaka truck at buses. Pero pinpoint nila na yung motor daw pinakamalaki porsyento na hindi nagpaparehistro ng sasakyan. Okay? Kaya yan mga kaibigan, na nag-share lang po ako na baka susunod na araw, sa mga susunod na buwan, meron na pong camera dyan or may dumating na sa inyong letter na unregistered ang inyong sasakyan. Kaya ingat po tayo palagi, kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye bye, thank you.